Good day mga parts! So for today's video ay patuloy pa rin tayo dito sa pagbisita sa mga magagandang lugar sa Taiwan. Ngayon ay magpapatuloy tayo sa pagbiyahe natin sa North Coast Taiwan kung saan bibisitahin natin ang Yellow Geopark at ang Jufen. Tara, samahan nyo kami sa biyahe namin dito sa Taiwan. Hi mga parts! So ito at nandito na naman tayo sa ating daily vlog. So ngayon ay nandito tayo sa may Jufen. So after namin ng Shifen ay dumiretso kami rito. So ito guys is medyo mataas na pala to at medyo bulubundukin na yung part ng Jufen pala. So ayan, nandito tayo ngayon sa may Old Street. Kung makikita nyo guys, napakaraming tao at napakaraming food tripan dito. So kung makikita natin guys, parang nahahalin tulad ko siya sa may Baguio, no, dito sa atin sa Pilipinas. So nasa may cliff siya. So ayan, makita nyo yung mga bahay medyo dikit-dikit din kagaya sa may Baguio. And isa sa mga dinarayo nila dito guys is yung mga food tripan. So makita nyo, napakaraming pagkain na pwedeng bilhin dito. At syempre dinarayo dito yung mga binibili nila ng mga milk tea tsaka yung tsaa na iba-ibang klaseng tsaa. Dito mo lang mabibili yan sa may Jufen. So medyo mas mura daw dito compare kung bibili ka sa may Taipei. So ayan, dito rin natin makikita yung mga ibang klaseng pagkain, no, at mga street food. So ito, meron sila dito mga dry goods na mga puset. Meron din sila dito na parang fishball to, I think. So hindi natin alam. And ito naman yung cheese milk na bread. So ito, 3.9 namin kasi mukhang masarap. So bumili ako ng isa. 20 Taiwan dollar nga pala yung presyo niya. So ito yung itsura niya. So pahaba siya. Sa akin tingin ko para siyang biskotso na mahaba. So pagkagat mo is medyo may mga cheese milk sa may loob ng tinapay. Sakto naman yung lasa niya, medyo matabang lang yung palaman, pero guys yung bread niya, yun yung medyo malinamnam. So more on lasa nung cheese milk is nandun sa may dough niya. So ayun yung masasabi ko. So worth it naman din yung pag-try natin dito. So masarap naman din siya para sa akin. And guys, wag na rin kayong magtaka kung may mga pila talaga yung mga kainan dito, kasi ito yung mga dinarayo talaga ng mga locals tsaka ng mga turista. So nakakita rin kami dito ng mga guava tsaka itong mga parang cake na nilagyan ng palaman sa loob. And kagandahan nga dito, napakaraming nagpapa-pre-taste guys. So ito ay yung dried strawberry guys, no. Napakasarap nito pero napakamahal nga lang. So ito guys, tong district na to is parang isang ugbo na isang street na napakaraming kainan. So ito, iba-iba rin. May mga tinda rin, mga souvenir dito guys. Pero mas nangingibabaw talaga yung mga kainan. Kagaya nito, grabe. Parang ang sarap ng mga spare ribs, di ba guys? Tapos yung xiaolong bao din nila ang sarap. Kaso nga lang guys, grabe. Sobrang haba ng mga pila. So kahit gusto mo siyang itry, yun nga lang, sobrang mauubos yung oras mo sa pagpila. Dahil naka-group tour nga pala tayo at nag-book tayo sa Klook. Kaya binibigyan lang tayo ng sapat na oras para mag-tour sa mga particular na lugar. So eto guys, bumili kami nito. Ito yung pinasalubong namin. So may free taste din tayo ng mga tsaa dito. So ito kasi is good for the health, no, ng mga parents natin. So kaya ayun yung aming inuwi bilang mga pasalubong. So ayan, eto kakaiba yung taho nila guys. Oh. Tapos meron pang mga parang shell dito at ito yung squid, grabe, nakakatim kainin. Napakasarap guys. So ito may tanghulo rin. So sa mga kids dyan, dito yung original na tanghulo. So ito guys, may mga local silang mga products dito. Hindi ko alam kung ano na yan. So ito may mga wine din dito. Napakarami talagang pwedeng bilhin dito at bitbitin pa sa lubong. Kagaya nito guys, ito masasarap yan, may mga pre-taste pa yan. Tapos yung mga milk tea dito guys, legit, grabe. Kahit sa mga tabi-tabi lang is napakamalasa. So ayan, isa sa mga specialty talaga ng Taiwan is yung milk tea. So ayan, napabili tayo dito. So para habang naglalakad tayo ay meron tayong hinihigop-higop na drink. So ayan, ayos, napakasarap ng milk tea nila. So ito rin yung ibang example ng kanilang mga ano dito, no, street food. So ayan, meron sila ditong mga itlog, tapos mga duck. So ayan, ito rin yung mga tusok-tusok nila at ihaw-ihaw.
Kaya guys, I suggest kung pupunta kayo dito sa Jufen is dapat hindi kayo busog. So dapat gutom kayo para matikman nyo yung mga gusto nyo mabili. So ito, isa to sa mga pinipilahan guys. So pagka bumili ka ng mga bread nila dito is papalaman na nila ng ice cream na ganyan. So ayan, sobrang haba ng pila. So ito naman guys, papakita ko sa iyo kung saan kami nag-lunch ni Mrs. So ito, medyo nakita namin medyo mas budget friendly yung mga pagkain nila rito, no? And mukha namang masarap dahil napakarami din kumakain. Pero guys, hindi ko ni-expect na pagkapunta ko rito is ganito pala kaganda yung view nung kanilang restaurant. So ayan, eto pagpasok ko, ayan guys, so ang ganda, para nasa Tagaytay guys, overlooking. So ayan, umorder na rin si Missy. So isa lang yung request ko, gusto ko matikman yung smoked cherry duck. So ayan lang yung na-request ko sa kanya. So ito, napakarami ding drinks dito guys na pwede niyong pagpilian. And kailangan nga pala dito is uupo ka muna bago ka umorder, no? Kasi para makapag-save ka ng iyong lamesa. So may napili naman na kaming upuan ni Missy. So dito kami sa may labas kasi maganda yung view dito, overlooking. At kagandahan pa ng punta namin dito guys is napakalamig ng simoy ng hangin. So yun guys, umupo na kami dito sa gilid. So hindi ganun kalaki yung restaurant pero sobrang ganda ng place. So ito, ang in-order namin is Xiaolong Bao. Umorder din kami ng braised pork rice toppings. So yan, ang sarap niyan. And ito yung smoked cherry na duck. Ayan ang request ko kay madam. Tsura pa lang, excited na akong kainin guys. So ito, kumuha lang din kami ng mga condiments para sa mga sausawan. So ayan muna ang ating lunch for today's video. So ayan, prepare na ni madam yung aming mga pagkain. And titikman natin kung talagang masarap yung Xiaolong Bao nila dito. Kasi balita ako sa Din Tai Fung masarap daw eh. So eto guys, titikman na natin. Walang halong eme ang smoked cherry duck. So sa tingin ko para siyang mukhang hamonado, no? Kasi parang binilog na nila yung laman ng smoked cherry duck. So tinikman ko siya guys, at masasabi ko ang sarap and kakaiba yung lasa. So mahihal ng tulad ko siya guys sa parang ham. So ganun yung lasa niya. So parang more or less hamonado nga din talaga siya. Manamis-namis pero may kakaibang spices ako nalalasahan eh. Yun yung nagpasarap dun sa smoked cherry duck. So ito naman, tikman naman natin yung braised pork nila dito guys. So ito guys, nakatoppings na siya sa may kanin. And napakadaming serving ng kanin nila guys. So mabubusog talaga kayo. And masarap. So yun, masarap talaga yung mga pagkain nila rito. Ito, last walang keme, tikman natin tong Xiaolong Bao. So sinawsaw ko lang sa may chili tsaka sa may toyo. So ito yung toyo nila dito, hindi gaano kaalat guys. Pero kakaiba, parang kikuman yung dating. So ayan, pagkagat natin ng Xiaolong Bao, ang sarap ng sabaw, mainit-init pa. And guys, grabe, first time kong natikman yung ganito kasarap na Xiaolong Bao. Sa Pilipinas kasi pag kinakain natin yung Xiaolong Bao, parang very typical lang eh. Dito authentic talaga yung lasa. Tapos sabay sandok ng rice tsaka ng braised pork, ay ang sarap ng timpla. And ito, may mga gulay pa siya na mga side dish dito. So tinikman din natin and maayos din, masarap din yung mga side dish na gulay. So far guys, nagustuhan ko tong lunch namin. Grabe, napakasimple lang pero grabe. Masasabi ko na one of a kind experience yung makakain ka dito sa Taiwan ng mga ganitong pagkain. Kasi aminin naman natin na kahit naman may mga ganitong pagkain sa Pilipinas, pero iba pa rin kasi pag ang nag-prepare mismo is Taiwanese. So talagang authentic yung pagkakagawa nila. Ayan, kung makikita nyo, tumutulo-tulo pa yung sabaw ng Xiaolong Bao. Ang sarap din ng broth nung loob ng Xiaolong Bao eh. And guys, ayoko na lang mag-talk guys. Alam mo namang mahina kumain si Commander. Kaya syempre, tayo ang taga-ubos ng mga tira-tira dito. So guys, isa to sa mga babalik-balikan ko talaga dito sa Taiwan, yung pagpo-food trip. Kasi iba talaga yung mga food trip nila dito guys. Ang sarap. Parang mananaba ka kahit pa nga isang linggo ka lang nagstay eh. So ayan, samahan mo pa ng ganyang kagandang view dito habang kumakain. Parang ang nasa Tagaytay guys. So ang ganda ng tanawin ng kanilang dagat tsaka yung island. So ayun guys, so ayan ang aming lunch experience dito sa may Old Street, sa may Jufen. So masasabi ko na approve at dapat nyong i-visit to pag pupunta kayo dito sa may Taiwan. So marami pa kayo pwedeng pasyalan dito at lakarin dito sa may Old Street guys. Napakahaba nito.
And hindi ko na masyado na video yung ibang mga kaganapan. So ayan, makikita nyo kung gaano kaganda yung Jufen. Syempre, konting picture taking for memories. After namin sa Jufen ay syempre biyahe naman kami. So pababa naman tayo guys. So dito naman tayo sa Guihu district nila. So ito is malapit sa mga fishing fort guys. And ang pupuntahan natin dito is yung Yellow Park. So makikita naman daw natin dito guys is yung mga iba't ibang klaseng rock formation. So pero bago yan syempre madadaanan natin dito ang grabe sandamakbak ng mga seafood at lobster na pwede nyong ipaluto. Pero syempre guys, medyo pricey yan dito kasi tourist price na yan. Pero guys, kitang kita nyo naman quality ang mga seafood nila dito guys, at fresh pa at buhay na buhay. Kaya kung pupunta kayo ng Taiwan at gusto nyo makatikim ng quality seafood, yan, dito lang kayo pumunta malapit sa Yellow Park. So tapat lang to ng Yellow Park. So ayan, makikita nyo at pwede nyo pagpilian ang napakaraming klase ng mga shellfish guys. Ayan, buhay na buhay pa yung mga yan. So ayan guys, so eto na nga si madam at nagpa-picture na nga dito sa napakagandang view natin dito sa may Yellow Geo Park. So eto, napakaganda rin ng weather ng pagpunta natin dito. Sakto is malamig ang panahon dito sa Taiwan. So hindi kami naglalagkit kahit na maglakad ka guys. So hindi ka masyadong pagpapawisan talaga kasi sobrang lamig ng weather ngayon dito sa may Taiwan. So ayan, napakaganda ng view pagkapasok mo dito sa may Yellow Geo Park. So ito na yung entrance at ito makikita din natin dito yung mga iba't ibang klaseng rock formation na makikita natin dito sa may Yellow Geo Park. So ito yung tinatawag nilang cute princess na rock formation. Ito naman yung Queen's Head nila kung tawagin. So ayan, malapit din pala to sa tabing dagat. So guys, pwede tayo ditong tumambay at mag picture. So ayan na nga, eto, tingnan natin ang mga magagandang view dito sa may Yellow Geo Park. So eto guys, so may mga view deck din dito na pwede natin puntahan. Tapos doon sa may Station 3, maglalakad tayo ng konti papunta doon sa may island na yon. So ito naman si madam is gusto magpa-picture dito. So syempre tamang picture tayo. Sa background ni madam makikita natin yung Kelong Island. So ayun, yung island daw na yan ay inhabitant. So meaning wala naman daw mga nakatira dyan. So ayan, grabe, napakasarap tumambay dito guys. Kung makikita nyo lang, so napakalamig ng hangin. And kung makita natin yung mga tao nandun sa may kabilang side ng island is like pictures taking sila dun sa mga Station 3 naman, no, katulad nitong mga rock formation na to. So hanggang dito lang muna kami sa Station 2. So hindi na kami nagpunta doon sa Station 3 kasi medyo mahabang lakarin. So dito na lang din kami nagpa-picture. So ito makita natin yung iba't ibang klaseng rock formation. So napakaganda guys. So kung makikita mo siya in person is mapapabilib ka talaga. So hindi mo akalain na mapo-form to ng wave ng dagat, no? Pero syempre ilang daang taon yon bago ma-form to yung ganitong kagandang mga rock formation. And napakaganda rin dito guys na mag-picture, lalong-lalo na pag nakita niyo yung mga maliliit na fossil doon sa may mga grounds no rock formation. Sayang lang at hindi ko napakita dito sa video. So ayan, grabe, ganda. So sulit yung biyahe papunta rito guys kasi ito yung mga dinarayo talaga na galaan dito sa may Taiwan. So ito yung itsura niya sa malayo, parang ang daming mga kabote. So ayan, mga rock formation po yan. Doon pa sa kabilang side ng isla na yun, yung Station 3, marami ring rock formation din doon kagaya ng mga ganito. So nga pala guys, ang entrance fee dito sa Yellow Geo Park is 120 New Taiwan dollar. And syempre, perfect picture spots natin dito is dun sa may taas ng deck. So ito yung itsura sa taas ng deck. Yan, kitang-kita natin yung mga mushroom rock formation nila dito. So ayan guys, pakita natin dito yung mga pictures natin sa Yellow Geo Park.
So ayun guys, so I highly suggest na kapag pupunta kayo dito sa may Taiwan is wag niyong kalimutan na pasyalan din tong Yellow Geopark, no? Kasi isa rin to sa mga landmark ng Taiwan. So ayan, maganda rito at syempre is enjoy na mamasyal. Syempre aside sa sightseeing ay pwede rin tayo ditong bumili ng mga pasalubong dito sa kanilang market sa gilid lang ng Yellow Geopark. So napakarami dito guys na dry goods, and kagandahan nga dito is alam nyo bang nakakapagsalita ng konting Tagalog yung mga tindero dito sa Yellow Geopark. Kaya naman sobrang nakakatuwa na yung mga Taiwanese is nakakapagsalita ng konting Tagalog, no? So, na-appreciate natin yun guys. So, ayan, gaya nga ng sabi ko, kung mahilig kayo sa mga dry goods dito, mga pinatuyong mga seafood, ayan. So, dito pwede kayong bumili guys ng mga pasalubong. Iba't ibang klaseng dilis, iba't ibang klaseng hipon, mga squid, ayan. Lalo na to, nakita mo baby squid bago sa paningin ko yan guys. And bukod doon guys, meron din sila dito mga dried fruits. So, ayan naman yung kanilang mga dried na prutas na pwede nyong gawing pasalubong. Ayan, at napakaraming pagpipilian guys. Ito pa, meron pa silang pre-taste. Syempre, kukuha tayo niyan, Pinoy tayo eh. Kung gusto nyo rin mag-snack, meron din sila dito na parang food court. So, ito, karuktong na rin ng kanilang market dito sa Yellow Geopark yung food court guys. So ayan guys, yung mga pwede natin mapuntahan at magawa dito sa may Jufen and sa may Yellow Geopark. And that's for today's video. Kaya naman samahan nyo naman kami sa ating susunod na destinasyon. And for the next video guys, halika samahan nyo kami at itodo na natin ang pagpasyal dito naman sa susunod na ating location, ang Ximending District. So guys, again, don't forget to like and share the video, follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Bye!